So, yo, what's up? This is Marzolo once again at magandang hapon po sa inyong lahat, no, ha? So, ayan po, sa nagaganap na rally ngayon dyan sa Luneta at saka dyan sa EDSA is mag-ingat-ingat po tayo dahil maaari po tayong pasukin ng mga nilalang na hindi naman nilalang. So, ayan po mga kaibigan, no, ito ha. Ito, may papanood tayong video. Ito po yung karugtong na testimonya ni Zaldico kung saan inilahad niya lahat. Ito, hindi pa naman to 100% na lahat na ibinunyag niya. Ito lang yung mga pagkukunan natin ng reference na kung saan itong dalawang magpinsan na to hindi pala 25 ang napunta kay Bongbong. 56 billion pala. Sus, napakalaking pera nito. Anong gagawin nyo sa perang yan? So, ito po mga kaibigan, panoorin po natin. Pero, bago ang lahat po, bago po natin panoorin, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko at bago ka pa lang sa channel ko, bagong kita ka pa lang sa channel ko, please subscribe naman para updated po tayo. I-hit mo yung notification bell at i-select mo yung all para updated tayo sa ating mga ginagawang komentaryo like this. So, ayan po mga kaibigan, ito ang part 3 ng paglalahad ni Zaldico patungkol nga ito sa 100 billions of money insertion. Ito, hugas kamay pa itong palasyo no, na kung saan hindi daw sila. So ito, papatunayan po yan ni Zaldico balang araw. Stay put lang kayo. Kaya kung ako kay VP Sara, kung may importante siyang pupuntahan sa abroad o sa ibang bansa man, wag ho. Dahil anytime soon, pwede ka maging presidente. Siguro nangangatog na to sa palasyo. Naghahanap na sila kung saan nga ba yung exit doon sa backdoor ng Malacanang. Dahil anytime soon, pwede sumugod dyan ang taong bayan. So, wala pong magagawang PNP, EFP. Sige! Hinahamon yung taong bayan. Mas marami po ang taong bayan. So, ang takot lang nila. So, mga kaibigan, no? So, ito si Claire Castro, I think ngayon naghahanap na yan kung saan siya, kung anong disguise ang gagawin niya para makalabas dyan sa Malacanang. Kaya, alam naman tayong mga taga-suporta ng mga Duterte kalma lang tayo. Hindi naman tayo violente na like sa kanila na pag alam mong Duterte ka, sige, iuutos ko, papatumba kita. So, mga ganong mga senaryo, no? Kaya, si Zaldico nag-iingat lamang po yan kaya hindi po umuwi dahil alam niya na manganganib po ang kanyang buhay pagdating dito sa Pilipinas. Hindi natin alam. Dahil pwede ang administrasyon mag-utos ng mga pulis na babanat sa kanya tapos i-deny lang ng mga administrasyon at sasabihin maraming galit kay Zaldico dahil sa ginawa niyang pangulimbat. So, yan po yung mga senaryo, no? Pero, alam na natin yan kung sinong nagpagawa niya nagkaroon niya ng mga instances na ganyan, no? So, ito po mga kaibigan, no? Panoorin na po natin yung karugtong doon sa testimonya ni Zaldico patungkol nga ito sa 100 billion sa money na insertion na pinaghati-hatian daw po na magpinsan, Bongbong at Martin. 56 million. Come. So, ayun po. Ito, panoorin na po natin, no? Ito. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Rimulya kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release
na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang Fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Yung pong listahan ng mga projects, ilalabas ko din kasama ng video na ito. Dahil dito, mas lalong darami ang ipa-file na kaso sa akin. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako, para masira ang aking kredibilidad. Darami din ang banta sa buhay ko at ng aking pamilya. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. At pagkatapos niyang sabihin sa akin in a phone call na, don't come home, we will take care of you, tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag umuwi ako will be dangerous. Kasi they might hire someone to do a rub out on me or hire the police to kill me while in jail. Una pa lang ito sa magusto kong ibunyag. Marami pa akong dadalhin sa liwanag. Isa na dito ay yung kay Henry Alcantara, ang DPWH boys, ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion. Hindi po totoo yan. Ang numero ay 56 billion pesos. Wow! Kung halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romualdez na punta lahat. Ilalabas ko po lumabas din darating ng mga araw. Kaunting pasensya pa po. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Sa inyong lahat sa Pilipinas, lalong-lalo na sa aking pamilya, taos-puso akong humihingi ng paumanhin. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Uulitin ko po, yung pong pera, wala pong napunta sa akin. Dumaan lang po ang pera sa akin para i-deliver kay Speaker Martin Romualdez at Pangulong Marcos. Salamat sa inyong pag-unawa. So, ayan po yung part 3 ng pahayag ni Zaldico, no? Oy, nagsisinungaling yung casino boys, no? 21 billion. 56 billion pala. Ayan na po mga kaibigan, unti-unti na po lumilinaw ang mga pangyayaring ito. Ano pa? Ano pa pinklawan? Dilawan? Kaya nyo pa? Or BBM, loyalista? O yung mga trolls ni BBM, mga vloggers? Anong dyan? Kaya nyo pa ipagtanggol ang inyong presidente? Kami, kaya namin pagtanggol si Pangulong Duterte. Pero wala na kami magagawa dahil nasa dahig Pero hindi kami sumusuko at patuloy pa. Langit na po ang umuhusga sa mga Marcos. Sige, tanggol pa. If I know, naghahanap kayo ng fire exit or sa backdoor ng Malacanang. Nakakatawa. Mga kaibigan, dito na po nagtatapos ang tadhana ng mga Marcoses. Kung sakali may natitira pang mga tagapagtanggol ng mga Marcos is lumapit lang po at dumulog dito sa mga DDS supporter. Kayo na may aming tatanggapin at maluwang sa aming dibdib. Peace tayo, no? Kaya kung ako kay BP Sara, wag ka munang alis anytime soon. Pwede ka mag-take over sa pagka-presidente nitong ating na presidente. Gahaman sa kapangyarihan at sa lapi. Kaya kung sino man kamag-anak dyan ng mga Marcos, wag kayo magpapabudol dahil wala po.
Kahit si Amy, wag kayong magpapabudol dahil wala yang ginagawa kundi ngak lang dyan. So, ito mga kaibigan, no? Yan po ang karugtong ng mga pahayag ni Zaldico patungkol nga ito sa 100 billion sa money insertion. So, ito, magandang hapon po mga kaibigan. Ito na naman po si Marzolo. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko at bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe naman sa channel ko para updated po tayo. Inuulit kayo, updated po tayo sa ating mga video ginagawa na katulad nito. I-hit mo yung notification bell dyan i-select mo yung all para anytime soon na mag-upload ako, magkita-kita ulit tayo. At kung kayo naman comment, please comment lang sa comment section dyan sa ano natin, no? So, ayan po, mga kaibigan, no? Nakakatakot. Ano kayong mangyayari, no? Pagsisara na yung presidente. Kayo guys, kayong mga pinklawan-dilawan at saka supporter ni Bongbong Marcos, yung mga loyalista, ano kaya mangyayari pag presidente na si BP Sara? Siguro, tingin ko lang kung magiging presidente si BP Sara is tataratuin niya kayo ng maayos. Dahil si BP Sara mabait, makatao, makabayan, hindi siya kurap, napapagbintangan lang. So, oo nga, ang kay Sara lang naman paglilingkod lang sa bayan, tumulong sa taong bayan, ayusin ang bayan, ipagbuklod-buklod ng bayan, paasinsuhin ang bayan, ang bayan maging great again. Ngayon dati sinabi ni Bongbong Marcos na Philippines will be great again. Great again sa pangungurap. sa pagkamal ng malaking bilyones ng salapi ng pondo ng Pilipinas ng tao bayad ng buwis. Para na akong nababaliw. Hindi, para na akong nababaliw dahil natutuwa lang ako sa nangyayari dahil ito, nakakaroon na po ng resulta yung mga panalangin natin na sana may isang taong lumabas na magpahayag ng katotohanan. Ito nga po yung kinaabangan natin. Noon, kinaiinisan natin to si Zaldico. Ngayon, kinaabangan na po natin. Nagmistula siyang big star. Idol. Tapos matini idol. Yan po. Kaya marami na po nakakaalam sa mga pahayag na ginawa ni Zaldico. Kaya hindi na po makakatakas ang administrasyon Bongbong Marcos. Kaya pa? Sangkay. Uy, mga sangkay. Kaya nyo pa ba ipagtanggol ang inyong presidente? Mag-comment ka lang kung kaya mo pa. Sasagutin kita. Magandang hapon. Babu!